Magandang araw po sa inyo mga ka-recap. Eto na po ang karugtong sa kwento ni Pedro. Tiyak ako na mabibitin kayo ulit. Shout out po muna pala kina at Angelito Diong Angelito 16. Simulan na natin. Nagkita na nga si disciple Nathaniel at Pedro sa ospital. Habang si Yuna naman ay natatakot sa taong nasa harap niya, tinanong ni Nathaniel kung sino ang lalaking kasama niya. Si Pedro naman ay agresibo at agad na nagpakilala kay Nathaniel bilang Kim Son-go, D-rank killer. Kinamayan niya ito habang nakangiti. Isang karangalan daw ang makakita ng isang disciple. Masama naman ang tingin ni Nathaniel sa kanya. Pagkatapos magpakilala ay binalaan ulit ni Nathaniel si Yuna na huwag gumala at maghintay na ito sa ward. Papadalhan daw niya ito ng escort. Nag-present na naman si Pedro na siya ang mag-escort kay Yuna. Nang nakaalis na si Nathaniel ay tiningnan ni Pedro ang kamay niya. Ito ay mukhang nasaktan. Nasabi nito na hindi ordinaryong disciple ang Nathaniel na ito. Si Nathaniel naman ay nagsimula na ng kanyang rounds. May balita na rin sa mga pinaimbestigahan niya. Pinapaimbestigahan pala nito kung sino at paano nahuli si Park Sang-do. Kasama doon ang pangalan ni Kim Son-go. Sinabi ng escort nito na si Dr. Oh na mukhang tsamba lang ang nagawa ng mga bata kaya huwag nitong alalahanin. Pinutol ito ni Nathaniel at sinabing siya ang maghuhusga kung tsamba nga ba o may ibang pangyayari sa likod na ito. Ang mahalaga sa ngayon ay kung nakuha niya pa ang pinaimbestigahan niya. Si Kim Son-go, habang inaabot sa kanya ang papel ay nabitawan niya ito. Humingi ng pasensya si Dr. Oh dahil akala niya ay kasalanan niya ito. Ang hindi niya alam ay nanginginig din pala ang kamay ni Nathaniel. Ito ay dulot ng pagkamay nila kanina ni Kim Son-go. Naisip ni Nathaniel na kakaiba ang D-rank na ito. Naiisip niya kanina na gusto niya lang itong mapalapit at maobserbahan pero ngayon ay gusto niya na itong gawing sample. Sa kabilang banda naman ay naglalaro ng chess si Kim Son-go kalaban ang batang kamukha ni Beth Harmon. Kung nanunood kayo ng Queen's Gambit ay makikilala niyo siya. Habang naglalaro ay kausap ni Pedro si G1. Nagagalit ito dahil sa ginawang pagpresente ni Pedro sa pagiging escort at tauhan ni Nathaniel. Sa sitwasyon na dapat ay tumatakas na ito, ay pinili pa nitong manatili at ang malala pa ay lumapit pa ito kay Nathaniel. Sinagot naman ito ni Pedro na mukhang masaya ito. Mas lalong nagalit si G1 at sinabi na baliw talaga ang matandang ito. Tuldok. Sinabihan niya ulit si Pedro na umalis na ito bago pa ito mahuli. Pero di ito nakinig at mukhang excited pa siya sa pagiging escort, malalaman nila anong klaseng hospital ito. Umalis na nga si Pedro at mukhang nanalo nga ang bata. Sinabihan niya ito na iba talaga kapag kalaban mo ang queen ng chess. Sinabi naman ng ibang mga bata na pinagbigyan lang siya ng lokong doktor. Pumunta na si Pedro sa loob ng hospital at nakipagkita kay Dr. Oh. Binigyan niya si Pedro ng key card. Ito daw ang gamitin niya para makapasok at makaikot sa ibang parte ng ospital. Nag-level up na daw ito dahil mula sa D-rank ay napiling escort ito ni disciple Nathaniel na hindi niya kadalasang ginagawa. Binalaan siya nito na dapat sundin ng 3 bagay kapag kasama si Nathaniel. Una, huwag itong magsasalita hanggang hindi tinatanong ni Nathaniel. Pangalawa, huwag magduda o makialam sa ginagawa ng professor. At pangatlo, huwag na huwag tanggihan kapag inalok ka nito ng mercy. Pagkatapos orient ni Dr. O si Pedro ay pumunta na sila kay Nathaniel para sumama sa rounds. Nagulat si Pedro sa nakita niya. Napapalibutan si Nathaniel ng napakaraming escort. Hindi ito basta-bastang mga escort. Ang tawag sa kanila ay ahente funerario, mga killers galing Brazil. Ang estimated rank ng mga ito ay mga A-rank killers. Naisip ni Pedro na hindi ito magiging madali. Hindi ito miyembro o mga loyal sa Glory Group. Nagtatrabaho lang ito para sa iisang hari nila. Si Nathaniel. Tinanong ni Professor Nathaniel kung ano ang update kay Pietro. Medyo kinakabahang sinagot naman ito ni Dr. O na sinunod na nila ang inuutos nito. Sanara na ang hospital at kinuna ng dugo ang mga matatanda na magkasing edad kay Pedro. Hinahanda na rin ang mga blood sample para ma-analyze. Aabutin ito ng 2 araw. At sa mga bantay na dinploy nila, sigurado silang hindi na makakalabas si Pedro. Habang pinag-uusapan nila ito ay nakikinig lang si Pedro sa kanila. Alam na ni Pedro ang plano nila, pero dahil si Nathaniel ang kalaban niya, iniisip ni Pedro na hindi basta-basta ito maloloko o maniniwala sa mga simpleng diversion.
Habang nagra-round si Nathaniel ay nakabuntot din si Pedro sa kanya. Tinitingnan nito ang kanyang relo. Iniisip ni Pedro na may rason kung bakit pumayag at kinuha siya nito na maging escort ni Nathaniel. Ang hindi niya lang maintindihan ay bakit patuloy itong nagra-rounds. Nilapitan ni Nathaniel si Pedro at tinanong kung na-disappoint ba ito sa ginagawa nila. Sinabi naman ni Pedro na maayos lang siya at wala siyang reklamo. Sinabi ni Nathaniel na nawawalan ba ito ng interest dahil hindi niya pinapakita kung paano siya bilang isang disciple. Kaya niyaya niya si Pedro na sumama sa kanya dahil may ipapakita ito. Sumunod na nga si Pedro. Bumaba sila sa hagdan at ito ay lugar na wala sa blueprint ng hospital. Patuloy lang silang bumababa sa hagdan. Dumating na sila sa pinakailalim ng hospital at laking gulat ni Pedro sa nakita niya. Puro katawan na nasa loob ng capsule. Baliw yata itong si Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel kung interesado daw ba ito sa biology. Sinagot naman siya ni Pedro na konti lang ang alam nito sa biology. Kung ganoon daw ay mas madali itong maipapaliwanag ni Nathaniel sa kanya. Habang nagsasalita ay biglang nag-alarm ang hospital. Code Red, may isang specimen daw na nakatakas. Pinasara lahat ng pintuan. Sobrang lakas ng specimen na ito, hindi tumatalab ang mga tranquilizer sa kanya. Pinabagsak niya lang ang mga bantay. Malapit na magsara ang mga exit. 5 segundo na lang. Nagmamadali ang specimen na makatakas. Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Nawasak ang pader sa tabi niya. Biglang hinablat ni Nathaniel ang ulo niya na nasa kabilang pader. Galit na galit si Nathaniel dahil naistorbo ang kanyang pag-uusap kay Kim Sun-go at dahil pa ito sa isang specimen lang. Tinapos niya ito nang walang kahirap-hirap. Humingi ng payumanhin si Nathaniel kay Sun-go at babalik daw ito sa pinag-usapan nila. Sinabi ni Nathaniel na gusto nito ang mga malalakas na tao. Kaya siya mismo ang kumukuha sa mga parte ng katawan nito. Mga ugat, litid, at mga cells. May tao itong gustong malampasan. Nakakita daw siya ng potential kay Sun-go. Sa batang edad nito ay napakalakas na at bibihira ito. Sa pamamagitan ni Sun-go, makikita niya ang evolution na hangad niya. Inalok niya si Sun-go kung gusto ba nitong lumakas pa. Kailangan lang nito tanggapin ang kanyang mercy. Kaya niyang gawing disciple si Sun-go. Sa pamamagitan ng evolution na sinasabi ni Nathaniel. Habang naglalakad at nag-iisip ay nag-uusap si Ji-won at Pedro. Ikinwento niya ang nakita niya sa ilalim ng hospital at sinabing hindi ordinaryong tao si Nathaniel. Nabasag nito ang pader at nakakatakot daw ito sa ad ni Ji-won. Pero para kay Pedro, ang mas nakakabahala ay naramdaman nito ang specimen sa kabilang pader at nasa tamang timing. Sinabi ni Ji-won na baka pwedeng itigil na ito ni Sun-go at umalis na. Pero sinabi ni Pedro na hindi ito titigil pa. Interesado din si Pedro kung saan nanggaling ang lakas ni Nathaniel. Wala nang nagawa si Ji-won at tinanong na lang si Pedro kung ano ang plano nito. Ang dugo ng mga bagong killer kasama ang kanya at dugo ng mga matatanda ay ina-analyze na. Konting panahon lang at malalaman na nila ang tungkol kay Pedro. Pero sinabi ni Pedro na may plano siya. Ipapalit niya ang resulta na nasa opisina ni Nathaniel. Nakalipas na ang 2 araw at sigurado siyang nasa opisina na niya ang resulta. Nagulat si Ji-won at tinanong kung paano gagawin ito. Walang iba kung hindi ang card key na binigay ni Dr. Oh sa kanya. Paano naman daw kapag nahuli siya nito? Ayon naman kay Pedro ay hindi siya nito mahuhuli. Habang sama-sama sa round si Pedro sa kanya ay inoorasan niya ito. Sa relo niya ngayon ay alas 2:53. 4 minuto at 30 segundo ang meron siya bago bumalik si Nathaniel. Kailangan niya lang mahanap ang results at palitan sa loob ng mga oras na ito. Habang naghahanap si Pedro ay nagra-round si Nathaniel. Habang naglalakad ay tinanong ni Nathaniel si Dr. O kung lumabas na ba ang results ng mga matatanda. Sinabi ni Dr. O na nasa loob na ng opisina niya. Ikanumpara nila ang mga dugo ng matatanda sa kay Pedro pero wala nag-match. Interesante daw ito sa ad ni Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na gamitin nila ang kanilang imahinasyon. Ang isang posibleng rason daw ay paano kung ang Pedro ngayon ay hindi magkamukha sa Pedro na nakilala noon. Nahuli kaya si Pedro? Abangan natin ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat sa panunood at sana ay nagustuhan po ninyo. Please like our videos and subscribe to our channel. See you mga ka-recap. Ingat!